Sa isang tahimik na kalsada, isang malagim na pangyayari ang naganap na sumubok sa katatagan ni Nadia Reyes, isang dalagang maganda at matalino. Nang harangin siya sa isang iligal na checkpoint ng mga sasakyan, matapang niyang tinanggihan ang hinihinging ilagay mula sa mga tiwaling pulis. Ang kanyang paninindigan ay nagpaalab sa galit ng mga ito, na walang awang tinalian ang kanyang mga kamay at kinalagkad siya sa gilid ng daan. Subukan mo pang pumalag, hihilahin ka namin gamit ang truck na ito, banta ng isa sa kanila, sabay turo sa isang nakaparadang truck na tila halimaw sa dilim. Sa gitna ng matinding takot, alam ni Nadia na hindi niya sila kayang labanan sa pisikal na paraan. Ngunit sa likod ng kanyang pangamba, isang tusong plano ang kanyang binuo. Nagpanggap siyang sumusuko, nakipagtawaran sa halaga ng lagay habang palihim na itinatago ang kanyang cellphone. Sapat na kaya ang katapangan ni Nadia upang makuhanan ng ebidensya ang kasamaan ng mga pulis? O ang isang lihim na litrato na iyon ang magiging mitsa upang masadlak siya sa isang mas malaki at mas mapanganib na sabwatan na nagbabanta hindi lamang sa kanyang kalayaan, kundi pati na rin sa kanyang buhay? Tanghali tapat, ang sikat ng araw ay tila isang nagbabagang kumot na bumabalot sa aspalto ng Tanay, Rizal. Ang init ay umaakyat mula sa kalsada, lumilikha ng alon-along hangin na nagpapalabo sa tanawin sa di kalayuan. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan na binabasag lamang ng huni ng mga kuliglig, si Nadia Reyes, 27 taong gulang, na may angking ganda at talinong bumabaka sa kanyang mga mata, ay minamaneho ang kanyang Yamaha NMAX. Binabagtas niya ang isang kalsadang bihirang daanan, isang rutang naging bahagi na ng kanyang pang-araw-araw na pag-uwi mula sa kanyang trabaho sa isang tech company sa Ortigas Center. Bagamat liblib at napapaligiran ng makakapal na puno at matataas na damo, hindi kailanman nakaramdam ng kaba si Nadia. Sanay na siya sa daang ito, sa bawat liko at bawat lubak nito. Ngunit ang araw na iyon ay may dalang kakaibang pakiramdam. Isang pagbabago sa hangin na malapit na niyang matuklasan. Habang nakatuon ang kanyang pansin sa daan, bigla, mula sa malayo, natanaw niya ang 3 anyo ng mga lalaking nakauniporme ng pulis na nakaharang sa kalsada. Ang kanilang mga kilos ay tila matigas at puno ng otoridad, na kaagad nagdulot ng pangingilabot sa kanya. Binagalan ni Nadia ang takbo ng kanyang motor at huminto ilang metro mula sa kanila. "Magandang tanghali po, ma'am. Pasensya na po sa abala, mayroon po kaming isinasagawang checkpoint," bati ng isa sa mga pulis. Ang kanyang boses ay pilit na pinapakalma, ngunit may malamig na tono sa likod nito. Umiti ng magalang si Nadia. "Oh, opo, sir. Pero bakit po parang wala akong nakikitang signage na may checkpoint? At parang kayo-kayo lang po ang nakaduty dito." Umisi ang pulis na kumausap sa kanya, isang ngisi na hindi umabot sa kanyang mga mata. "Hindi na kailangan yon, ma'am. May permiso na kami para dito. Ngayon, pakilabas po ang mga papeles ng sasakyan ninyo." Nagsimulang makaramdam ng masamang kutob si Nadia, ngunit sinikap niyang manatiling kalmado. Kinuha niya ang kanyang pitaka at inilabas ang kanyang ECC at lisensya. Tinanggap ng pulis ang mga dokumento at sinimulang suriin ito ng masusi. Pagkaraan ng ilang sandali, itinaas niya ang kanyang ulo at tiningnan si Nadia na may mapanuring tingin. "Hindi tugma sa data namin ang rehistro ninyo, ma'am. Mukhang peke itong papeles ninyo." Nagulat si Nadia at biglang umusbong ang kanyang katapangan. "Pasensya na po, sir. Lahat po ng papeles ko ay lehitimo at kumpleto. Kakarenew ko lang po nito noong nakaraang buwan sa DIC. Pwede niyo pong i-check mismo sa sistema. Walang basehan ang akusasyon ninyo." Ang matigas at matapang na tono ni Nadia ay ikinagulat ng 3 pulis. Ang isa sa kanila, na mukhang pinuno at pinakamayabang, ay humakbang pasulong. "Huwag ka ng maraming dahilan, miss. Mga alagad kami ng batas. Alam namin kung ano ang tama at mali. Kaya nga po, sir. Kung talagang mga tunay kayong alagad ng batas, hindi po kayo dapat basta-basta nagbibintang. Pwede ko pong i-report ang ginagawa ninyo," sagot ni Nadia. Nanginginig ang kanyang boses, ngunit hindi siya umatras. Ang debate ay lalong uminit. Pinilit ni Nadia na ipagtanggol ang kanyang karapatan, habang ang mga pulis ay hindi nagpatalo. Ang dating payapang paligid ay napuno na ngayon ng tensyon. Lalong tumindi ang tensyon, ngunit hindi na tinag si Nadia.
Tiningnan niya ng diretso sa mga mata ang mayabang na pulis at sinabing, "Sir, alam ko po ang karapatan ko bilang mamamayan. Ire-report ko kayo sa VIS dahil sa mga maling paratang at iligal na pagpigil sa akin." Ang mga salita ni Nadia ay parang gasolinang ibinuhos sa nag-aalab na apoy. Humakbang ang mayabang na pulis. Namumula ang kanyang mukha sa pinipigilang galit. "Sa tingin mo natatakot kami sa banta mo? Walang makakarinig sa'yo dito at walang maniniwala sa'yo." Ang isa pang pulis na naunang nagsuri ng mga papeles ay sumabat, na may mas mahinahong boses ngunit puno ng pagbabanta. "Sige na, miss. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Sumunod ka na lang sa amin. Mabilis lang matatapos to." Ngunit hindi sumuko si Nadia. "Hindi. Kumpleto ang mga papeles ko. Paninirang puri ang paratang ninyo. Bakit hindi ninyo ipakita ang signage ng checkpoint o ang iba pang kasamahan ninyo kung totoong may operasyon kayo?" Nawalan na ng pasensya ang mayabang na pulis. Tinuro niya si Nadia gamit ang kanyang daliri. "Tama na iyan. Akala mo ba nagbibiro kami? Hindi mo ba kami nakikilala?" Sinalubong ni Nadia ang tingin nito ng walang takot. "Ang nakikita ko ay 3 taong umaabuso sa kanilang kapangyarihan at sinusubukang mangikil sa isang mamamayan. Hindi ako mananahimik lang." Hindi na nakipag-usap pa ang mayabang na pulis. Bumulong siya sa kanyang kasama at sa isang iglap, humakbang ang isa sa kanila, marahas na hinawakan ang braso ni Nadia at itinali ito gamit ang isang lubid na bigla na lang niyang inilabas mula sa kanyang likuran. Nagulat si Nadia at sinubukang pumalag, ngunit napakalakas ng kanilang hawak. Kinalagkad siya sa gilid ng daan, patungo sa isang police patrol truck na nakaparada doon. "Kapag pumalag ka pa, hihilahin ka namin gamit ang truck na ito," banta ng pulis na humihila sa kanya, sabay turo sa truck. "Subukan mong sumigaw, walang ni isang taong dadaan sa liblib na daang ito." Nang marinig ang banta, nagsimulang magpanik si Nadia. Bumibilis ang tibok ng kanyang puso at nanginginig ang kanyang buong katawan. Ngunit sinubukan niyang pigilan ang sarili at hindi ipakita ang kanyang takot. Sa kanyang isipan, nagbabalangkas na siya ng ibang plano. Habang nakatali ang kanyang mga kamay, nagpanggap si Nadia na tuluyan ng sumusuko. Ibinaba niya ang kanyang tingin at nanlambot ang kanyang katawan na para bang ang kanyang katapangan ay nilamon na ng matinding takot. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin sa mga pulis na may mga matang puno ng pagkabalisa. "Sige na po, sir. Susuko na po ako. Huwag niyo po akong saktan," sabi ni Nadia na may nanginginig na boses na tila tunay na tunay. Tila ba siya inawalan na ng pag-asa? "Baka po pwede nating pag-usapan na lang ng maayos? Wala po akong gaanong pera, pero pwede po akong magbigay para sa merienda." Nagkatinginan ang mga pulis. Isang ngiti ng tagumpay ang gumuhit sa kanilang mga mukha. Tumawa ng malakas ang mayabang na pulis. "Ayan, ganyan nga. Kanina pa sana, hindi ka na nahirapan at hindi mo na kami inabala. Magkano ba ang kaya mo?" Si Nadia, na nakatali pa rin ang mga kamay, ay hirap na binuksan ang kanyang pitaka at inilabas ang ilang pirasong 1,000 piso. "Ito lang po ang kaya ko, sir. Sana po tanggapin ninyo at pakawalan niyo na ako." Agad na kinuha ng pulis ang pera mula sa kamay ni Nadia at mabilis itong binilang. "Pwede na to. Sa susunod, huwag kang magmamatapang sa kalsada, ha? Sino ka ba sa akala mo?" Yumuko si Nadia upang iwasan ang kanilang mga tingin. "Opo, sir. Kasalanan ko po. Pakawalan niyo na po ako. Pangako po, hindi ko to ipagsasabi kahit kanino." Nang makita si Nadia na tila wala ng laban, inutusan ng mayabang na pulis ang kanyang kasama. "Sige na, kalagan mo na iyan. Mukhang hindi na naman iyan papalag." Habang niluluwagan ang tali sa kamay ni Nadia, hindi nila namalaya na may binabalak na pala ito. Sa kanyang pagpapanggap na kawalan ng pag-asa, itinago niya ang kanyang cellphone sa likod ng kanyang baywang, naghihintay ng tamang pagkakataon upang isagawa ang kanyang plano. Hindi nila namalayan na si Nadia ay hindi pa sumusuko. Naghihintay lamang siya ng tamang tiempo. Habang niluluwagan ng isa sa mga pulis ang tali, nanatiling nakayuko si Nadia na para bang hiyang-hiya at talunan. Ngunit iyon ay isang pagkukunwari lamang.
Sa loob lamang ng ilang segundo, nang tuluyan ng lumuwag ang tali, biglang itinaas ni Nadia ang kanyang mga kamay. Sa isang mabilis na kilos, kinuha niya ang cellphone na nakatago sa likod ng kanyang baywang at itinutok ito sa mukha ng 3 pulis. Blitz! Ang liwanag mula sa kamera ng cellphone ay bumasag sa katahimikan ng kalsada. 3 litrato ang mabilis na nakuha, na nahuli ang ekspresyon ng gulat at galit sa mukha ng mga pulis. Anong ginagawa mo? Sigaw ng mayabang na pulis. Namutla ang kanyang mukha. Akin na iyang cellphone. Tumalon pa atras si Nadia, palayo sa kanilang abot. Ito ang ebidensya. Ngayon, malalaman ng lahat kung sino talaga kayo. Nagpanik ang 3 pulis. Sinubukan nilang habulin si Nadia, ngunit mabilis na itong nakasakay sa kanyang motor. Pinaandar niya ito at walang sinayang na sandali, humarurot siya paalis, tinahak ang isang maliit na daan na puno ng pababa at mga liko. Iniwan niya ang mga pulis na walang magawa kundi subukang habulin siya sa kanilang sasakyan. Habulin niyo! Huwag niyong patakasin, sigaw ng pinuno, puno ng pagkabigo. Sinubukan nilang habulin siya gamit ang kanilang patrol truck, ngunit mas maliksi ang motor ni Nadia at kayang-kayang dumaan sa mga makikitid na eskinita na hindi kayang pasukin ng sasakyan. Sa huli, nawalan sila ng bakas ni Nadia sa isang matalim na liko, nag-iwan ng katahimikan sa kalsada, habang si Nadia ay palayo ng palayo, dala ang tagumpay na nanginginig sa kanyang mga kamay. Ang mga pulis ay naiwang nakatingin na lang sa papalayong si Nadia. Dahil sa kabiguang mahabol siya, sumuko na lang sila at bumalik sa kanilang truck na may mga mukhang puno ng inis. Samantala, si Nadia ay patuloy sa pagmamaneho, ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Ang kanyang mga kamay na nakahawak sa manibela ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pinaghalong adrenaline at tagumpay na kanyang nakamit. Nang makaramdam na siya ng kaligtasan, ipinarada niya ang kanyang motor sa isang mataong lugar. Kinagabihan, nang may pag-iingat at masusing pag-iisip, nagsimula siyang bumuo ng isang post sa kanyang Facebook account. Isinulat niya ang kronolohiya ng pangyayari mula simula hanggang wakas, ikinuwento kung paano siya hinarang, pinagbintangan, at tinakot ng 3 lalaking nakauniporme ng pulis. Bilang hindi matatawarang ebidensya, isinama ni Nadia ang mga litratong nagawa niyang kunan. Muntik na akong maging biktima ng pangingikil at kidnapping sa isang liblib na daan. Ang modus nila ay illegal na checkpoint, pagbibintang na peke ang mga papeles ko, sulat ni Nadia. Mag-ingat po tayo, mga kababayan. Ito ang mga litrato ng mga salarin. Ang post na iyon ay mabilis na naging viral. Ang mga netizen na nakaramdam ng galit at pag-aalala ay ibinahagi ito sa buong internet. Libo-libo at pagkatapos ay daan-daang libong komento ang bumaha sa post. Marami ang kumondena sa ginawa ng mga pulis, ipinahayag ang kanilang galit, at ibinahagi ang kanilang mga sariling karanasan. May ilan pang ang ikinumpara ang kaso sa mga naunang insidente na hindi kailanman nalutas, ginawang simbolo ang kwento ni Nadia ng paglaban sa pang-aabuso sa kapangyarihan. Sa gitna ng malawakang suporta, si Nadia ay tahimik lamang na nakatingin sa kanyang cellphone. Hindi niya inaasahan na ganito kalaki ang magiging reaksyon sa kanyang ginawa. Ngunit nakaramdam siya ng kasiyahan dahil alam niyang ang kanyang katapangan ay nagmulat sa mata ng marami at humihingi ng katarungan. Daan-daang libong suporta ang bumuhos para kay Nadia. Ngunit ang kagalakan ay hindi nagtagal. Ilang oras matapos mag-viral ang kanyang post, tumunog ang cellphone ni Nadia. Isang unknown numbered ang lumitaw sa screen. Nag-aalangan man, sinagot ito ni Nadia. Hello? Burahin mo ang post mo. Ngayon din ni. Isang malalim at walang emosyong boses ang tumusok sa kanyang pandinig. Nagulat at nagpanik si Nadia. Sino to? Anong ibig mong sabihin? Huwag ka ng maraming tanong. Nakakagulo na ang post mo. Hindi mo alam kung sino ang kinakalaban mo. Nagpatuloy ang boses, malamig at nagbabanta. Hindi ko buburahin. Sila ang may kasalanan at kailangang malaman ang katotohanan, sagot ni Nadia, pilit na nagpapakita ng tapang. Alam namin kung saan ka nakatira. Kilala ka namin. Lalong tumindi ang banta. Kung hindi mo buburahin yan, hindi lang account mo ang mawawala, kundi pati ikaw.
Matapos ang banta, sinubukan ni Nadia na i-check ang kanyang account. Ngunit hindi na siya makapasok. Lahat ng pagtatangka niyang i-recover ito ay nabigo. Ang post, mga litrato, at lahat ng datos ni Nadia sa social media ay naglaho na parang bula. Ang kanyang account ay tila hindi kailanman umiral. Nagsimulang maramdaman ni Nadia na hindi lamang ito gawa ng mga ordinaryong tiwaling pulis. May isang mas malaking puwersa, mas organisado at nakakatakot, sa likod ng lahat. Napagtanto niya na pumasok siya sa isang problema na mas malaki pa sa kanyang inaakala. Ang biglaang pagkawala ng account ni Nadia sa internet ay nagpatunay sa kanyang kinatatakutan. May isang malakas na puwersa na nagpapatahimik sa kanya. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. Ang mga anino ng banta, ang misteryosong boses, at ang pagkawala ng kanyang digital footprint ay bumabagabag sa kanyang isipan. Kinabukasan, habang sinusubukan niyang pakalmahin ang sarili, muling tumunog ang kanyang telepono. Hindi kilala ang numero, ngunit ang boses na bumati ay tila magalang. Hello, si Emma. Nadia Reyes po ba ito? Ang boses ay professional. Galing po ako sa isang kilalang media company. Nabasa ko po ang kwento ninyo na naging viral. Interesado po kaming magsagawa ng exclusive interview. Si Nadia, na umaasa pa ring makakamit ang katarungan, ay nakaramdam ng kaunting ginhawa. Oh, opo, sir. Salamat po. Pwede po. Kailan po at saan tayo pwedeng magkita? Baka pwede po ngayong tanghali sa isang coffee shop malapit sa opisina ninyo, alok ng lalaki. Mas maganda po kung tayong dalawa lang. Sensitibo po kasi ang impormasyon. Pumayag si Nadia, umaasang ang panayam na ito ang magiging daan upang muling maipahayag ang katotohanan. Ngunit nang sila'y magkita, ang pag-asang iyon ay agad na naglaho. Ang lalaking nagpakilalang reporter ay walang dalang recorder o notebook at ang kanyang mukha ay tensyonado. Diretsuhin na natin, simula ng lalaki, ang kanyang boses ay naging malamig at matigas. Ang ginawa mo ay napakadelikado. Akala mo ba hindi namin alam na tinakot mo sila? Pwede ka ring mawala kung patuloy kang magsasalita. Nagulat si Nadia at naramdamang natrap siya. Pero sabi niyo po, reporter kayo? At trabaho kong siguruhin na ang mga problemang tulad nito ay hindi na lalaki pa, sagot ng lalaki na may mapanuyang ngiti. Makinig kang mabuti. Kalimutan mo na ang lahat ng nangyari. Burahin mo ang lahat ng kopya ng litrato at huwag mo nang pag-usapan pa. Pwede ka naming bigyan ng pera, mas malaki pa sa inalok mo kahapon. Napalunok si Nadia. Nagsimulang gumapang ang takot sa kanyang buong katawan. Hindi ko po kailangan ng pera. Katarungan lang po ang gusto ko. Katarungan? Humalakhak ang lalaki. Sa mundong ito, madalas mahal ang katarungan, Nadia. At wala kang sapat na pera para bilhin yon. Pag-isipan mong mabuti. Huwag kang gagawa ng kahit anong kalokohan. Mas mahalaga ang kaligtasan mo at ng pamilya mo kaysa sa katarungang pinapangarap mo lang. Natahimik si Nadia, hindi na makapagsalita. Ang banta ay tila totoo at nakakapanindig balahibo na nagpaunawa sa kanya na hindi lamang mga pulis ang kanyang kaharap, kundi isang sistema na malakas at malupit. Nang may pusong durog at balot ng takot, nilisan niya ang coffee shop. Alam na kailangan niyang humanap ng tulong mula sa isang taong tunay niyang mapagkakatiwalaan. Ang takot at banta na kanyang natanggap ay nagpaunawa kay Nadia na hindi niya kayang mag-isa. Kailangan niya ng tulong mula sa isang taong nakakaunawa sa sistema ng batas at may kaparehong tapang. Walang pag-aalinlangan, nagpasya siyang puntahan ang kanyang tiyuhin. Tito, kailangan ko po ng tulong, sabi ni Nadia pagdating niya sa bahay ng kanyang tito Edgar. Ang kanyang mukha ay maputla at puno ng pagkabalisa. Ang tito ni Nadia, isang retiradong pulis na dating senior investigator, ay tiningnan siya ng may pag-aalala. Anong nangyari, Nadia? Mukhang hindi ka maayos. Hindi nagsayang ng oras si Nadia. Ikinuwento niya ang buong pangyayari mula simula hanggang wakas. Kung paano siya hinarang, pinagbintangan, at kung paano siya ngayon ay tumatanggap ng mga banta mula sa isang malaking puwersa. Natatakot po ako, Tito. Binalaan nila ako na tatahimikin nila ako habang buhay kung magpapatuloy ako. Puno ng panginginig ang boses ni Nadia.
Nakikinig ng mabuti ang kanyang Tito Edgar, paminsan-minsan ay tumatango. Nang matapos si Nadia, hindi siya gaanong nagsalita. Kinuha lamang niya ang mga dokumento na dala ni Nadia at sinuri ng mabuti ang mga litrato ng mga pulis. Sa isang sandali, isang seryosong ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. "Tutulungan kita," sabi ng kanyang tito na may matigas na tono. Hindi sila makakatakas ng ganoon lang. Nakaramdam ng ginhawa si Nadia na para bang nabawasan ang bigat sa kanyang balikat. "Pero paano po, tito? Wala na po akong ebidensya. Binura na ang account ko at tinakot pa nila ako." Umiti lang ng bahagya ang kanyang tito. "Ang pangunahing ebidensya mo ay ang mga litratong iyan. Sapat na iyan. Maghintay ka lang. Sila lahat ay mananagot sa kanilang mga ginawa." Hindi na nagtanong pa si Nadia. Nagtiwala siya sa kanyang tiyuhin. Alam niyang kahit retirado na ito, ang kanyang mga koneksyon at karanasan bilang senior investigator ay nananatiling malakas. Ang pag-uusap na iyon ay nagbigay sa kanya ng pag-asa, isang paniniwala na ang katarungan ay maaari pa ring ipaglaban kahit sa gitna ng matinding pressure. 3 linggo ang lumipas. Si Nadia ay namuhay sa isang marupok na katahimikan, naghihintay ng balita mula sa kanyang tito. Hindi na niya sinusubaybayan ang balita sa social media at bihira nang tumunog ang kanyang cellphone. Ngunit, isang umaga, nagulat si Nadia sa isang nakakagimbal na balita sa telebisyon. Ang pangunahing balita ay nag-anunsyo ng pag-aresto sa 3 pulis ng PPS. 3 pulis, arestado ngayon ng PPS dahil sa hinala ng pangingikil at kidnapping ng isang sibilyan, ulat ng news anchor. Ang pag-aresto ay isinagawa matapos makatanggap ng ulat na suportado ng matibay na ebidensya, kabilang ang mga litrato ng mga suspect na naging viral sa social media bago ito nabura. Hindi napigilan ni Nadia ang ngumiti. Agad niyang tinawagan ang kanyang tito. "Tito, nakita ko po sa balita. Nahuli na talaga sila." "Sinabi ko na sayo, di ba?" sagot ng kanyang tito na may kalmadong boses. Akala nila makakataka sila. Hindi ganoon kadali. Pagkatapos ng pag-aresto, ang 3 pulis ay dinala sa headquarters para sa masusing interogasyon ng DI. Sa simula, itinanggi nila ang lahat ng akusasyon. "Hindi po namin ginawa yon. Walang basehan ang mga paratang na yan," sabi ng isa sa kanila. Ngunit hindi sumuko ang IE. Inilapag ng isang opisyal ang ilang litrato sa mesa. "Sigurado kayo? Paano naman itong mga litratong ito? Mayroon kaming mga saksi na nakakita sa inyo na tinalian at tinakot ang biktima sa gilid ng daan." Nang makita ang mga litratong kinuha ni Nadia at iba pang ebidensya, namutla ang 3 pulis. Hindi na sila makatanggi pa. Gumuho ang lahat ng kanilang depensa at yumuko na lamang sila. "Inaamin po namin. Nagkamali po kami," sabi ng mayabang na pulis. Ang kanyang boses ay mahina na ngayon at puno ng pagsisisi. Ang kanilang pag-amin ang naging katapusan ng kanilang kasamaan. Sila ay agad na dinala sa selda upang pagbayaran ang kanilang mga kasalanan. Sa wakas, nakamit ang katarungan at alam ni Nadia na ang kanyang katapangan ay nagbunga. Ang pag-aresto sa mga pulis ay naging mainit na usapin sa lahat ng media. Kinabukasan, ang hepe ng pambansang pulisya na may seryosong mukha ay nagdaos ng isang press conference. Tumayo siya sa podyum, napapaligiran ng mga mamamahayag. "Magandang umaga sa lahat," simula niya. "Narito ako upang magpahayag ng aming taos-pusong paumanhin sa naganap na insidente na sumira sa pangalan ng aming institusyon. Hindi namin kinukonsinti ang ganitong uri ng gawain. Ang ICC ay narito upang maglingkod at protektahan ang mamamayan, hindi para manakot at mangikil." Nagpatuloy siya na may mahalagang mensahe sa publiko. "Kung makasalamuha kayo ng iligal na checkpoint o anumang kahina-hinalang gawain, huwag kayong matakot mag-report. Ipagbigay alam agad sa amin. Bawat ulat ay aming seseryosohin." Nagbigay din siya ng babala sa kanyang mga tauhan. "Sa lahat ng miyembro ng AA, alalahanin ninyo ang inyong sinumpaang tungkulin. Kung mayroon mang lalabag, hindi ako mag-aatubiling parusahan sila, anuman ang kanilang ranggo." Sa kanyang bahay, pinapanood ni Nadia ang press con sa G. Umiti siya, nakaramdam ng ginhawa. Alam niyang nagbunga ang kanyang katapangan.
Sa ibang lugar, ang mga mamamayan na nanonood din ay nagpalakpakan. Naramdaman nilang ang pulisya ay tunay na nagiging tagapagtanggol nila. Habang nagtatapos ang press con, tumunog ang telepono ni Nadia. Isang hindi kilalang numero. Sinagot niya ito. Hello po, si Nadia po ba ito? Isang magalang na boses ang narinig niya. Opo, sino po sila? Ako ang hepe ng AFI. Tumatawag ako para personal na magpasalamat at anyayahan ka sa aking opisina. Nagulat si Nadia. Sige po, sir. Pupunta po ako agad. Pagdating sa opisina, malugod siyang tinanggap ng hepe. Nadia, sa ngalan ng buong institusyon, nais kong ipaabot ang aming pasasalamat sa iyong katapangan. Ang ginawa mo ay hindi lamang nagligtas sa iyong sarili, kundi tumulong din sa amin na linisin ang aming hanay. Isa kang waran. Ngumiti si Nadia. Ginawa ko lang po ang tama, sir. Iyan ang nagpapadakila sa'yo, sabi ng hepe. Marami ang maaaring manahimik pero hindi ikaw. Salamat sa iyo, Nadia. Ngumiti lamang si Nadia. Ang kanyang pakiramdam ay halo-halong ginhawa, pagmamalaki at kaunting pagkaantig. Sa harap ng hepe, naramdaman niyang hindi na sayang ang kanyang pakikipaglaban. Kinabukasan, binisita ni Nadia ang kanyang tiyuhin upang ibahagi ang kanyang karanasan. Tito, sobrang proud po ako. Sinabi ng hepe na huwaran daw ako. Tumango ang kanyang tito, nakikibahagi sa kagalakan niya. Proud din ako sa'yo, Nadia. Biglang may kinuha ang kanyang tito mula sa isang drawer. Isang litrato. Alam mo ba, anak, seryosong sabi niya. Nang una kong makita ang litratong ito, pamilyar na sa akin ang mukha niya. Kumunot ang noo ni Nadia. Sino po siya, tito? Isa siya sa mga estudyante ko dati sa Police Academy. Batch na ako mismo ang nagmentor. Nagulat si Nadia. Estudyante niyo po, tito. Kilala niyo po siya. Kilalang kilala ko. Siya ang pinakamatalino sa klase noon. Hindi ko akalain na ganito ang kahahantungan niya. Naligaw siya ng landas. Natahimik si Nadia. Hindi niya inasahan na ang isa sa mga nangikil sa kanya ay may koneksyon pala sa kanyang pamilya. Ipinakita nito kung gaano kakomplikado ang problemang kanyang hinarap. Bumalik si Nadia sa kanyang normal na buhay, ngunit ang kwentong iyon ay nanatiling paalala na sa likod ng bawat kasamaan, may mga hindi inaasahang kwento. Matapos malaman ang nakakagulat na katotohanan, bumalik si Nadia sa kanyang normal na buhay. Ngunit may malaking pagbabago sa kanya. Ang mapait na karanasang iyon ay nagbago sa kanyang pananaw. Hindi na siya aktibo sa social media, at ang kanyang cellphone ay mas madalas na niyang ginagamit para makipag-usap sa mga malalapit sa kanya, lalo na sa kanyang tiyuhin. Tito, hindi na po ako babalik sa social media, sabi ni Nadia. Hindi ko na kailangan ng pagkilala mula doon. Sapat na po ang pagkilala ng hepe. Tama yan, sagot ng kanyang tito. Napatunayan mo na ang iyong katapangan. Yun ang pinakamahalaga. Gayunpaman, madalas na napapangiti si Nadia kapag naaalala ang pangyayari. Alam niyang ang kanyang katapangan ay nagbukas ng pinto para sa katarungan. Hindi lang para sa kanya, kundi para sa marami pang nakaranas ng katulad na sitwasyon. Hindi na niya kailangang sumigaw sa social media para pakinggan. Sapat na ang isang litrato, isang tamang pagkakataon, at isang matapang na kilos upang mabunyag ang maruming gawain. Ang katapangan pala ay hindi laging sa pisikal na laban, no, tito, tanong ni Nadia. Umiti ang kanyang tito. Tama ka, Nadia. Minsan, ang tunay na katapangan ay nagmumula sa paninindigan at talino. Napatunayan mo na yan. Isa kang bayani na walang medalya. Umiti si Nadia. Kontento siya dahil alam niyang nagdulot ng pagbabago ang kanyang katapangan. Sa gitna ng kanyang bagong payapang buhay, napagtanto ni Nadia na ang kapayapaan ay isang ilusyon lamang. Matapos ituring na sarado na ang kaso, nakatanggap siya ng isang misteryosong sulat. Isang brown na sobre na walang pangalan ng nagpadala. Nang buksan niya ito, mayroong isang maliit na susi at isang maikling mensahe. Puntahan mo ako sa address na ito kung gusto mong malaman ang katotohanan sa likod ng lahat. Huwag mong sasabihin kahit kanino, kahit sa tito mo.
Ang address ay tumuturo sa isang abandonadong bodega ng mga lumang dokumento ng lungsod sa Binangonan. Bagamat natatakot, nagpunta siya. Gabi na nang marating niya ang lugar. Ginamit niya ang susi upang buksan ang kinakalawang na pinto. Sa loob, isang anyo ang nakatayo, tinatamaan ng liwanag ng buwan. Ito ay si AC Isa Ricardo Rick Vargas, isa sa 3 pulis na nangikil sa kanya. Ikaw, sigaw ni Nadia. Bakit ka nandito? Hindi ba't dapat nasa kulungan ka? Tiningnan siya ni Rick na may pagsisisi. Kalma lang, Nadia. Pakinggan mo ako. Alam kong hindi ka maniniwala, pero hindi kami ganap na may kasalanan. Pain lang kami, bahagi ng isang mas malaking operasyon. Kalokohan. Kinikilan niyo ako. Iyon na. Lahat ng nangyari sa kalsadang iyon ay isang palabas. Sumusunod lang kami sa utos ng nakatataas. Ginawa namin yon para painan. Painan ng ano? Hindi ang emosyon ng mga tao. Pinapainan namin ang reaksyon ng isang malaking sindikato ng korupsyon sa loob ng aming institusyon, paliwanag ni Rick. Ang layunin namin ay gawing viral ang kaso mo, tapos tingnan kung sino ang magpapanik at susubukang patahimikin ka. At ang unang nagpanik ay ang tito mo. Ang mga salita ni Rick ay parang isang malakas na sampal. Anong ibig mong sabihin? Nanginginig na tanong ni Nadia. Hindi maaari. Siya ang tumulong sa akin. Siya nga. Siya ang nagkokontrol ng lahat, sagot ni Rick. Ang operasyon ay tinatawag na Operation Linis. Ang layunin ay hulihin ang hepe ng pulisya na nakausap mo, ang tunay na pinuno ng sindikato. Pero para mapabagsak siya, kailangan ng tito mo ng diversion. Kailangan niya ng isang maliit na kaso na magiging viral para magpanik ang mga korap. At iyon ang papel mo. Ipinakita ni Rick ang isang serye ng mga dokumento at voice recordings sa kanyang cellphone. Narinig ni Nadia ang boses ng kanyang tito, nagbibigay ng detalyadong instruksyon kung paano dapat isagawa ang insidente sa checkpoint, kasama na ang pagtali sa kanya at mga banta. Maging ang peking reporter at pagkawala ng post ay plinano rin ng kanyang tito upang maging makatotohanan ang lahat. Ginamit kanya, Nadia, sabi ni Rick. Alam niyang matalino ka at matapang. Kailangan niya ng isang taong hindi susuko, isang taong magiging epektibong paing. Alam niyang sa kanya kalalapit dahil siya lang ang pinagkakatiwalaan mo. Hindi makapagsalita si Nadia. Naramdaman niyang gumuho ang kanyang mundo. Tumingin si Rick kay Nadia nang may pagsisisi. Alam ng tito mo na minomonitor ng hepe ang social media at kikilos siya kapag naging viral ang kaso. Kaya niya ipinabura ang post mo. Hindi para patahimikin ka, kundi para pakalmahin ang sindikato at palabasin sila sa kanilang pinagtataguan. Hindi na napigilan ni Nadia ang kanyang emosyon. Napaupo siya sa sahig, umiiyak. Pero bakit? Bakit kailangan ako pa? Alam niyang nalagay ako sa panganib. Iyon lang ang paraan, sagot ni Rick. Bulok na ang sistema. Kailangan ng tito mo ng matibay na ebidensya. Hindi kanya intensyong saktan. Sa katunayan, binabantayan kanya mula sa malayo. Biglang may narinig silang mga yabag sa labas. Mabilis na hinila ni Rick si Nadia sa likod ng mga lumang kabinet. Nandito na sila. Alam na ng grupo ng hepe na nandito tayo. Ibinigay ng tito mo ang tip sa kanila. Bakit? Dahil ito ang huling patibong, sabi ni Rick, sabay abot ng isang maliit na flash drive. Nandito lahat ng ebidensya. Alam ng tito mo na darating sila, kaya inihanda na rin niya ang kanyang team para salakayin sila dito. Hawak ng mahigpit ni Nadia ang flash drive habang nagtatago sila sa dilim. Mula sa kanilang pinagtataguan, narinig nila ang paghinto ng mga sasakyan. Bumukas ang pinto ng bodega at pumasok ang ilang pulis na may mga baril. Kasama nila ang hepe. Nandito na sila. Ito ang patibong ng tito mo, bulong ni Rick. Ngumiti ang hepe. Alam kong nandito ka, Rick. At alam kong kasama mo si Nadia. Ibigay niyo na ang ebidensya. Hindi sila gumalaw. Biglang bumukas ang lahat ng ilaw sa bodega, na nagbunyag sa dose-dosenang operatiba ng GIS na pinamumunuan ng tito ni Nadia.
Nakatutok ang kanilang mga baril sa hepe at sa mga tauhan nito. Nagulat ang hepe. Edgar. Lumakad sa gitna ang tito ni Nadia. Akala mo ba hindi ko alam ang mga ginagawa mo? Lahat ng pag-uusap mo, lahat ng utos mo, nasa flash drive na hawak ng pamangkin ko. Lumabas si Nadia mula sa pinagtataguan, hawak ang flash drive. Ito na ang katapusan ng laro mo. Mabilis na nalumpo at inaresto ang hepe at ang kanyang mga tauhan. Ito na ang katapusan ng malaking sindikato sa loob ng Lumapit ang tito ni Nadia. Patawarin mo si tito, anak. Kailangan kong gawin ito. Ikaw ang bayani sa kwentong ito. Hindi sumagot si Nadia. Tiningnan lang niya ang kanyang tito na may mga luhang namumuo sa kanyang mga mata, isang halo ng galit, ginhawa at pagmamalaki. Ang dramatikong pag-aresto ay naging headline sa buong bansa. Ngunit sa gitna ng tagumpay, nakaramdam ng kawalan si Nadia. Naging bayani siya sa mata ng publiko, ngunit naramdaman niyang minanipula siya. Si Rick, na malinis na ngayon ang pangalan, ay lumapit sa kanya. Nadia, patawad. Alam kong masakit ang ginawa ng tito mo, sabi ni Rick. Pero pangako, hindi ka na mag-iisa. Proprotektahan kita. Natahimik lang si Nadia, umiiyak. Alam niyang hindi na siya makakabalik sa dati niyang buhay. Ngayon ay kailangan niyang mabuhay sa anino ng kanyang nakaraan, laging handa at determinado na maging isang hindi nakikitang bantay ng katotohanan. Nawala ang kanyang inosensya, ngunit natagpuan niya ang isang mas malaking lakas sa loob niya. Ilang buwan ang lumipas. Isang umaga, nakatanggap si Nadia ng isang opisyal na sulat mula sa FA. Isang liham ng pasasalamat na pirmado ng bagong hepe. Nadia, sa ngalan ng institusyon, muli kaming nagpapasalamat sa iyong katapangan at kontribusyon. Kasama sa sulat ang isang sertipiko ng pagkilala. Sa huling bahagi, isang talata ang nagpagulat sa kanya. Kasama ng sulat na ito, ipinapaalam namin na ang iyong tiyuhin, isang retiradong pulis, ay muling kinuha bilang senior advisor para sa VIC. Naniniwala kami na ang kanyang karanasan ay makakatulong sa pagbuo ng isang mas malinis na kapulisan. Agad niyang tinawagan ang kanyang tito. Tito, bumalik na po kayo sa serbisyo. Anak, mukhang ang ipinaglaban nating katarungan ay nagbunga ng mas malaki pa sa inaasahan natin. Ilang linggo pagkatapos noon, nagpasya si Nadia na muling i-activate ang kanyang social media account. Ngunit ngayon, iba na ang kanyang layunin. Ginawa niya itong isang platform para sa edukasyon at inspirasyon. Nag-post siya ng mga nilalaman tungkol sa kampanya laban sa korupsyon. Ang paglaban sa mga tiwali ay hindi nangangailangan ng dahas, kundi ng tapang na magsalita, sulat niya sa kanyang unang post. Nakipagtulungan siya sa mga non-profit organization. Ibinahagi niya ang kanyang karanasan, ipinaliwanag ang mga karapatan ng mamamayan at nagbigay ng mga tips. Dati, biktima lang ako, sabi niya sa isang online interview. Pero ngayon, gusto kong maging tulay para sa mga takot magsalita. Gusto kong patunayan na ang isang tao, na may isang litrato, ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago. Ang buhay ni Nadia ay nagkaroon ng bagong kahulugan. Ang mapait na karanasan ay humubog sa kanya,